Si Ella ay mabait at masipag na dalaga. Kahit pagod, hindi siya nagrereklamo. Siya ang inspirasyon ng Paano kung ang isang dalagang pinapahiya araw-araw ay biglang naging pinakamagaling na designer sa buong mundo? Isipin panonoorin hanggang dulo dahil hindi ito kwentong fairy tale kundi kwento ng isang dalagang nangarap at natupad dahil siya ay may mabuting puso at determinasyon sa kanyang buhay. Bilisan mo ang pagpupunas dyan at marami ka pa dapat labhan. Opo, pasensya na po, tatapusin ko na agad ang paglilinis at sisimulan ko na rin po ang paglalaba. Bakit ka gumuguhit ng mga damit na iyan sa halip na gawin ang iyong mga obligasyon? Itigil mo na ang pag-aaksaya ng iyong oras sa mga bagay na ito. Sana ay makasali ako sa fashion gala bukas upang maipakita ko ang aking mga disenyo sa lahat. Ito na ang pagkakataong hinihintay ko para matupad ang aking mga pangarap. Bakit nyo ginawa yun sa mga drawing ko? Dahil wala namang kwenta ang mga gawa mo. Tama, sayang lang ang pagod mo sa mga pangit na damit na yan. Lola, pinunit po nila ang tinahi kong damit at ginuhit-guhit ang mga disenyo ko. Wala na po silang ginawa kundi sirain ang pinaghirapan ko para sa amin. Huwag kang paaabot ng hating gabi, Ella, dahil baka hanapin ka ng iyong tiya Marta. Opo, Lola, naiintindihan ko po ang inyong babala at susundin ko ang inyong sinabi. Kahanga-hanga ang disenyo ng iyong kasuotan at ang mga iginuhit mong disenyo. Gusto kitang imbitahan bukas at ating pag-usapan ang alok kong trabaho sa iyo. Naku, maghahating gabi na kailangan ko nang makabalik ng bahay. Nalaglag ni Ella ang iginuhit niyang disenyo sa kanyang pagmamadali. Bigla kang nawala kagabi kaya hinanap ko ang iyong tirahan. Dito ka pala nakatira. Gusto kong pag-usapan ang alok kong trabaho sa iyo kung tatanggapin mo na ang posisyon. Tinanggap ni Ella ang magandang trabahong ibinigay sa kanya ng CEO ng kumpanya. Masayang-masaya si Ella, at mula noon naging isang sikat na fashion designer si Ella sa kanilang lungsod.